Good day, ma'am. So for today's video, I will going to discuss about the anchoring techniques, including na po dyan yung flow, fluke, mushroom anchors, and also to discuss about the safe anchoring. So before I start, let me introduce myself first. My name is Abdul Wasdi As-Sahari from BSFI 4th year. To begin with, let me define first what is anchoring. Anchoring is a way of sailor to keep the boat or ship in a fixed location. So anchor is a piece of metal na ginagamit nila para yung isang bangka is mag-stay sa isang location by submerging or by lowering the anchor. So mag-i-stay yung isang boat sa isang location. So napaka-important ng anchoring kasi hindi na nila kailangan pumunta sa pantalan para mag-stay yung boat or magpahinga. By using anchor, isasubmerge na nila ito sa dagat, and then yung bangka is hindi na mag-i-stay na yung bangka or kung anong klaseng boat yung gagamitin nila. So very important din siya kasi through winds and waves nadadala yung bangka or yung boat na ginagamit nila. That's why by using anchor, they can ensure that the boat is fixed lang siya sa isang location. So that is the definition of anchor and the importance of anchor. Okay, so now we are going to discuss the different types of anchoring. The first type of anchors is the flow anchors. So yung itsura ng flow anchors is, as you can see in the picture, para siyang shape ang blade, para siyang blade shape, which is nagpe-penetrate siya sa seabed like a farmer flow. So kaya di siya tinawag na pour anchors dahil kamuka or magkasing itsura sila ng flow na ginagamit ng farmer sa pagdidig ng soil. So that is why tinawag siyang flow anchors. So ang good thing dito sa anchor na to is kapag yung boat is nag-change ng direction is may hila siya saglit or may hila siya ng konti, and then the moment na madadala na yung barko through waves or wind, that's the time na magdidig in na naman siya ulit sa seabed. So yung condition is hindi barrier sa anchor na to. Kahit mag-change yung direction ng barko, ma-ensure pa rin na mag-i-stay pa rin yung barko sa isang location. So based on the PPT, itong anchors is applicable siya sa mga sandy, clay, and with cover ng seabeds. So and then according din sa nabasa ko is yung anchor na to is kumbaga good thing siya kasi meron siyang mabigat siya kasi hindi siya basta-basta nadadala ng barko. Kahit malaki yung barko, nang dahil sa shape niya is hindi siya basta-basta nadadala ng hangin or hindi nagmamatter yung bigat ng barko sa anchor na ito. So that is the first type of anchor. Okay, so now we are going to proceed to the next type of anchoring, which is the fluke anchors or the Danforth anchors. So tinawag siya na Danforth anchors kasi meron siyang dalawang flat na tinatawag nilang fluke, which is ito yung naka-attach sa seabed. So yung pinagkaiba lang nila sa previous na anchor na diniscuss ko kanina is yung fluke na anchor is may single lang siya na blade shape compared dito sa natin sa second anchor na diniscuss ko ngayon is meron siyang dalawang flat or manipis na fluke. So ang good thing naman dito sa second na anchor is easy to handle siya, unlike dun sa previous is medyo mabigat siya. That's why easily to handle na lang siya sa mga sailors. Kaya ito yung advantage sa pag-use ng anchor na to. And then yung pinagkaiba naman nila kapag sa anchoring na yung pinag-uusapan is ang good thing dito is kapag madali kapag na submerge siya sa
sa seabed is madali siya magdidig in dahil sa dalawang flukes or flat na nakita nyo sa picture. Nang dahil dyan is madali siya nagdidig in sa seabed. So that is why na-ensure ng mga sailors na yung boat nila is mag-i-stay sa isang location. But the disadvantage naman dito is kapag poor holding sa mga rocky and weedy or grassy bottom, especially kapag natamaan yung parang dun sa part na matulis siya. So madali niya napuputol yung kinakapitan niya. That is why yun yung disadvantage ng anchor na to. So yun. Okay, so now we're going to discuss the last type of anchoring, which is the mushroom anchor. So the reason why bakit siya tinawag na mushroom anchors, kasi kung nakikita nyo naman sa picture, yung shape niya is parang mushroom. So kapag yung pinag-uusapan naman natin is the permanent mooring or anchoring, so ang masasabi ko na based sa nabasa ko rin is ito yung pinaka-the best na pwedeng gamitin natin as an anchor for permanent mooring. Kasi dahil sa, kung nakita nyo naman, kasi once na na-buried na to siya, yung minimin ko na bird, once na natabunan or nag-dig in na siya paloob ng seabed, is hindi na siya basta-basta natatangay. Kasi yung sand or kung anong types man ng seabed yan siya is didikit siya dito, or kumbaga a-attach siya dito sa part ng paloob, yung sa pa-dome na part. So once na naka-attach dyan yung seabed, or once na na-buried na totally na-buried na to siya, is hindi na siya basta-basta matatangay ng hindi na basta-basta matatangay yung boat kahit may alon or malakas yung hangin. Kasi kumbaga kaya kung nakikita nyo na sa PPT is it can hold strongly by sanction, meaning to say sanction is paloob talaga. Kaya kung ma-place siya dito sa mga sandy, so ma-ensure talaga na hindi talaga madadala yung boat. Kahit sabihin pa natin malakas yung alon, pero nakadepende pa rin sa lakas ng alon. Pero kapag pinag-uusapan natin yung permanent mooring, is ito yung pinaka-the best na gamitin na anchor. Pero ang disadvantage lang ito is kung yung kanina is lightly, ito is mas mabigat to siya sa first two na anchor na diniscuss ko kanina. So aside dun sa bigat, kasi once na na-bury na to siya, like what was I said earlier, mahirap to siya matanggal. Kasi mag-i-stick talaga siya, or kumbaga didikit talaga sa seabed. That is why napakahirap niyang tanggalin sa mga seabed. Kaya kung yung pag-uusapan natin is temporary anchoring, so hindi siya ma-recommend to use, kasi for permanent mooring to siya na ginagamit. So that is for this type or anchor. Okay, so now we were going to proceed to the anchor rods and scope. So kapag sinabi nating anchor rods, ito yung parang tali na nagko-connect sa anchor pati sa vessel or boat. So as you can see in the picture, so according dito sa PPT is yung rod is depende siya. Sometimes gumagawit sila ng rope, pero sa mga mabibigat na mga vessels is gumagamit sila ng mga chain or kadena. So chain roll keeps pull horizontal, improving the anchor's grips. So as you can see dito sa natin, so yung kagandahan naman ng paggamit ng chain rods, kasi dahil din sa bigat ng chain is nakikip niya by keeping the chain horizontally. So it can let
the anchors dig in more efficient. Kasi yung kung iisipin natin or kung i-base natin din, based din sa nabasa ko, kapag itong chain or yung kapag for example gumamit tayo ng rope, kasi yung rope is magaan lang, so madali lang siya matatangay ng current. So once matangay siya ng current pataas, so i-straight to siya, hindi siya magaganito. So kapag nag-straight lang siya pataas, madali lang mahihila yung anchor kasi nga hindi siya nakakadipin ng maayos, kasi dahil din sa current or wind, nahihila siya vertically. Kapag once nahila na siya ng vertically, so itong anchor na to, so sasama na lang to siya, kasi hindi na siya nakakadikim ng ayos, kasi nahihila siya pataas eh. So good thing kapag chain yung ginamit natin, ma-ensure mo nang dahil din sa bigat ng chain, it is kept vertical horizontally. So kapag na-keep siya horizontally, mas nadidikin or mas nadidikin yung anchor natin, kasi like what I said earlier, hindi siya nahihila. Kumbaga nalelet siya na mag-dig in, mas lalo pa nag-dig in dahil naka horizontal yung chain. So now we will move to the scope. So as you can see here in the PPT, yung ratio ng road length is to water depth is, so yung normal naman is sa normal condition, they use 5:1 to 7 to 7:1 7:1 ratio. So magbibigay ako ng example kung ano yung meaning ng 5:1. 5:1 yan, 5:1 to 7:1. So focus tayo dito sa 5:1. So for example, kapag yung water is nasa 10 meters siya, so yung kailangan na haba ng road natin is dapat may 50 meters siya, kasi yung 5 is kumbaga times 5 siya. So for example, yung 1 natin is 10 meters, so yung 10 is yung depth ng water, and then yung 5 naman, so kapag 10 meters yung depth ng water, so dapat 50 meters yung gagamitin natin. So kapag another example dito sa 7:7 7:1. So for example, dito sa 7:1, kapag yung 1 is 10 meters, so yung 7 is dapat 70 meters yung yung haba ng road natin. So kapag naman sa heavy weather or may mga bagyo, need nilang mas taasan yung ratio ng yung road nila. So kung nakikita nyo naman dito is 8:1 yung ratio na ginagamit nila kapag may mga bagyo na darating. Okay, so that is all for the anchor, road, and scope. So yun po. Okay, now we will proceed to the safe anchoring techniques. So the first is select location, choose a sheltered area with appropriate seabed, depth, and swimming room. So syempre, so we have to select an area na protected siya from strong wind or current, kasi kapag kapag dun ka nag-anchor sa matataas or sa mga may mga malalakas na waves or wind, so kahit gaano pa kabigat yung anchor mo, kapag mismo ikaw pinili mo dun sa mapanganib na area, so parang useless lang yung mga gagawin natin, kasi nga syempre kahit may mga may mga makakandang methods na tayo sa pag-anchor, so we have to consider pa rin the safetyness.
Kasi although hindi nga natatanga yung bangka kasi nakastay lang siya sa isang area. So ano naman pagdating ng mga big waves. So malalagay sa alanganin yung buhay natin. So that's why we have to consider the area. And then siyempre kapag mag-anchor ka, make sure na appropriate yung seabed na nilagyan mo ng anchor. Kasi if for example if yung gamit mo is fluke anchor, and then yung seabed na pinaglagayan mo ng anchor is rocky siya, so madadamage yung anchor mo. And then instead na mag-i-stay yung boat mo sa isang location nang dahil din dun sa seabed na yun nadadamage yung anchor mo, so matatangay yung boat natin. And also we have to consider the depth, kasi kapag sobrang nang malalim naman, so we cannot able to control yung yung haba ng roads natin. Kasi kapag sabihin natin malalim yung dagat, so for example may 50 meters ka na road. So kapag yung meters naman or yung depth naman ng dagat is nasa 40, so hindi siya naaayon sa ratio na standard na in-explain ko kanina. So instead na ma-keep mo yung chain mo in vertically nang dahil din sa lalim ng dagat, so yung position ng chain mo is magiging horizontally siya. So kapag naging horizontally yung ng position ng road mo, so yung pagka-dig in ng anchor mo is hindi siya efficient, kasi nga nahihila na siya pataas. So that is why we have to consider the depth. Okay, so second to consider is approach slowly. So kapag maghuhulog ka na ng anchor, so dapat yung speed ng boat mo is dapat slow lang. Kasi kapag kapag ihuhulog mo yung anchor mo na in high speed, so there's a possibility na yung yung anchor mo is hindi siya makakadig in ng maayos, kasi nga nang dahil sa bilis ng pagtakbo mo, yung seabed is nabubuwag na lang yung seabed. So instead na makapag-dig in yung yung anchor mo, so hindi yun nangyayari, kasi nga mabilis yung takbo ng boat mo. So kapag maghulog ka na ng anchor, dapat slowly lang. So that's in that way mas makaka-dig in ng maayos yung anchor natin. Okay, so the next thing na kailangan natin i-consider is pay out road and let out the proper scope ratio for condition. So tulad ng in-explain ko kanina is kung ano yung condition ng weather is dapat yung ratio ng road natin is naaayon dun sa standard or standard ratio na naaayon dun sa condition ng weather. Kasi for example, gumamit ka ng 5:1 tapos may bagyo. So nang dahil din dun sa medyo hindi pagkahaba or hindi mahaba na rope na ginamit natin or yung ratio na ginamit natin, there's a possibility na mahila or matanggal yung yung anchor na ginagamit natin, kasi nga hindi siya naayon dun sa standard. Kasi kapag may heavy weather na nangyayari, dapat 8:1 talaga. Hindi ka pwede gumamit ng 7:1, 5:1. So dapat naka-align lang talaga siya. Okay, so yun. Okay, so the next thing na kailangan natin i-consider is set the anchor, reverse slowly to embed the anchor and confirming holding. So kapag nagbaba ka na ng anchor, so in a slow speed, so kailangan once na
once nararamdaman mo na yung anchor is nag-dig in na siya, so dapat yung anchor na yun is ma-reverse siya slowly. Bakit kailangan? So once na ma-reverse na siya slowly, once na nag-dig in na siya, need siya i-reverse kasi kapag na-reverse siya, mas yung kabilang part na or yung kabilang part na design niya is didig in din dun sa sa seabed. Kasi kapag for example gumamit ka ng fluke anchor, so yung anchor hindi, what I mean, gumamit ka ng mushroom anchor. So kapag yung mushroom anchor, kapag yung kabila lang ng yung kabilang kabilang area lang ng kabilang shape lang yung nakasubmerge dun sa seabed, so there's a possibility na madali lang siya mahila or madali lang siya matangay ng kasi hindi not totally na nakasubmerge or nakaburied yung entire na angle, which is yun yung nag-a-attach sa seabed. So that is why kailangan talaga i-reverse mo siya in order na lahat ng shape or yung shape na nagkukos ng attachment dun sa seabed is fully buried talaga siya para to ensure na yung anchor is holding talaga, naka-hold talaga siya, hindi siya basta-basta matatangay or maaalis dun sa seabed. So the next thing naman na i-consider natin is secure and monitor or tie off the road, note landmark, or use an anchor alarm. Okay, so yung mini-mean nito is kailangan natin i-monitor yung anchor natin kasi sometimes akala natin is nakadik in na talaga yung anchor natin, hindi natin namamalayan na natatangay na pala tayo. So based na nabasa ko kay the best thing na kailangan nating i-gawin para ma-ensure natin na or para matiyak talaga natin na naka-stay lang tayo sa isang location is gumawa ka ng landmark. For example, if merong malapit na puno, yun yung gawin mong basis na naka-stay lang kayo dun sa isang area na yun. And then after ng ilang minutes or sabihin na natin hour or minutes or 30 minutes, tignan mo yung puno na yun kung nandun pa rin yung parang malapit ka pa rin dun sa puno na yun. Kasi kapag na-observe mo is lumalayo ka sa puno na yun, meaning to say hindi talaga totally nakadig in yung anchor natin. So that is why kailangan talaga natin i-monitor kasi kapag hinayaan lang natin yun, so yun, there's a possibility na matangay yung barko mo nang hindi mo namamalayan. So that is why kailangan talaga natin i-consider. Okay, so this is the last part of my presentation is the environmental condition or consideration. So first is we have to consider our environment kasi hindi porket na tawag dito is mag-anchor tayo is kailangan din natin i-consider yung environment natin kasi without considering environment natin, for example dito, so kasi yung anchoring, kapag for example nag-anchor ka sa mga seabed, make sure na yung seabed na hinulugan mo ng anchor is malayo sa coral reefs and seagrass beds to minimize environmental impact. Kasi kapag naglagay ka na or naghulog ka ng anchor sa seabed na may mga corals, so there's a possibility na masira yung corals kasi mga heavy metals yung mga ginagamit natin sa anchoring na ginagamit natin to stabilize or to make sure na yung boat natin is naka-stay lang siya sa isang location. So kailangan talaga natin consider yung environment kasi kapag maglalagay ka lang dyan, there's a possibility na makaka-damage ka ng corals, especially yung corals pati mga seagrass kasi itong mga coral reefs and seagrass is tirahan to ng mga aquatic organism. So kapag nasira to, so there's a possibility na magli-lead siya into depletion kasi except na mawawala parang tirahan,
mawawalan pa sila ng pagkain. So hindi mo ma-maintain yung sustainability kasi by anchoring in that certain place, nakakasira ka ng environment. So that is why kailangan mo talaga i-consider yung environment. So syempre sinabi ko kanina is sa mga seagrasses and coral reefs, syempre we have to avoid the protected habitats. For example, there is a place na sinatawag nilang marine protected area. So since aware ka na marine protected area, so make sure na hindi ka na talaga anchor dun sa marine protected area, kasi nga, meaning to say, kaya siya tinawag na marine protected area kasi meron silang kino-conserve dun na kailangan nila i-preserve. Kasi ang meaning nun, there's something species or habitat ba yan na endangered na siya. That is why kaya siya kino-conserve para maabutan pa siya ng mga future generation. Okay, so lastly, we have to follow national and international guidelines kasi without a guidelines, syempre wala tayong proper na tawag dito methods of anchoring. So kung wala tayong mga guidelines na ipa-follow, so yun yung mga nagiging dahilan kung bakit hindi natin naka-follow yung mga batas na, for example, sa mga environment, hindi natin nako-comply yung mga dapat nating i-consider. So that is why guidelines matter talaga. Kailangan talaga lahat is may guide. So that's all for my presentation. Hopefully na-elaborate ko siya ng